Ihi lang daw yun. Nabalitaan nyo na ba to? For context lang, yung nanay umuwi nung lunch break niya sa trabaho kasi may lagnat yung panganay niya at hindi siya mapakali. Dalawa yung anak niya na babae. At ang nag-aalaga dito ay yung tatay nung ka-live-in partner niya. Nakalimang katok siya at pagbukas ng boarding house, nakahiga yung dalawang anak niya. Pero gising naman ang mga ito. Pero ito napansin niya. Walang shorts yung bunso niyang anak at basang-basa yung private part nito. Tinanong niya kagad yung lolo. At ang sabi nito, ihi lang daw yun. Pero nung chinek niya at inamoy niya, likido pala ng lalaki. Kaya dinala kagad niya sa public hospital yung anak niya. Nakakalungkot, nakakagalit, nakakagigil. Hindi ko alam bakit may mga ganitong tao. Hay, alam ko mahirap iwasan yung mga ganitong pangyayari. Lalo na hindi natin alam kung sino yung mga masasamang tao sa paligid natin. Pero baka sakali lang makatulong ang mga advice na ito para maprotektahan natin yung mga anak natin mula sa mga pang-aabuso. Una, syempre, kung kaya, huwag natin silang paalagaan sa mga hindi natin ganong kakilala. At kung maaari, maglagay ng CCTV para mabantayan natin sila kahit papano. Pagdating naman sa mga body parts, ituro natin ng tama yung mga pangalan nito. Huwag na tayong gumamit ng mga code names. Para pag dumating sa sitwasyon na kailangan gamitin ito, komportable silang sabihin at mas maiintindihan natin kagad. Turuan din natin sila na hindi lahat ng parte ng katawan pwede makita ng lahat at ang ilan dito ay pribado. Dapat din alam nila yung boundaries. Hindi kung sino-sino ang pwedeng humawak sa kanilang mga private parts. At hindi din sila pwedeng humawak sa private parts ng iba ha. Tandaan, yung mga abusers dyan nagsisimula na sila muna yung nagpapahawak. I-remind din natin sila na hindi pwedeng picturean yung mga pribadong parte nila. Dahil baka mamaya, may mga nagpapasend na ng pictures nila online. Turuan din natin sila kung paano umalis sa sitwasyon na hindi komportable o kaya naman nakakatakot. Ipaalam natin sa kanila na ayos lang palisin ng isang tao na nagpaparamdam sa kanila ng takot. At dapat alam nila kung kailan dapat sumigaw, tumakbo, humingi ng tulong, o kaya naman tawagin kayo. Pwede din kayong gumamit ng code words para sa mga sitwasyong hindi sila komportable. At ipaalam din natin sa kanila na hindi tayo magagalit at hindi sila mapapahamak kapag nagsabi sila ng sikreto sa atin. Lalo na pagtungkol sa kanilang mga katawan. Ipaalam din natin sa kanila na may mga hawak na pwede silang makiliti, masarapan o kaya naman gumaan yung pakiramdam nila. Dahil baka akalain nila, walang mali dito. At higit sa lahat, dapat alam nila na hindi lang sa mga hindi kakilala i-apply ang mga ito. Dahil kahit ka mag-anak, kakilala, kaibigan o kaedad nila, maaaring mangyari ito. Naway maprotektahan natin ang mga kabataan mula sa mga pang-aabuso. At sa mga nang-aabuso dyan, naway mahuli ka na at dapat sa'yo, pinuputulan.